Patayin kita. Patayin kita. May nangyaring masama, may nangyaring masama. May nahulog. May nangyaring masama. May nahulog. Mga kaibigan, magpahinga muna kayo sa sala. Huwag kayong maghiwalay. Babalik kami agad para hanapin kayo. 5 oras na ang nakalipas. Bakit huminto ang tunay na boss? Ay naku, napagod na si Mare. Hayaan mo siyang magpahinga sandali. Kailan tayo? Huwag mag-alala. Bago lumubog ang araw. Hindi ko na kayo papag-abalahin. Tunay na may-ari. Ang mga bagay na ito ay ipapadala sa bahay ampunan. Tama. Tuwing kalahating buwan, magdadala ako ng ilang mga supply sa buhay. Doon sa kanila. Napakalayo. Sinasabi mo, mga estranghero. Gustong makalabas sa gubat. Takot na walang buhay. Paano? May mga multo pa ba sa gubat? Mahirap sabihin ito. Hihi. Pumunta sa ganitong lugar para maghatid. Hindi ka natatakot. Ano bang dapat ikatakot? Natakot sa kaguluhan. Mas mabuti pang matakot na walang makain. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam ko. Pangit ako. Walang gustong mag-asawa sa akin. Baka ikaw, maliit na kapatid. Meron ka bang pamilya? Baka pwede tayong magkasama. Hahaha, ay. Sa tingin ko ayos lang iyon. Subukan na lang natin kahit papaano. Talagang boss ah. Nabalitaan mo na ba? Halimbawa, yung mga kakaibang tunog sa gabi. Dito tayo pumunta para. Alanan. Bago ako pumunta, nag-imbestiga na ako. Maraming kwento dito. Sikat na sikat. Kayo ba ay nandito para imbestigahan ito? Kaya. Noong nakaraan, ay tao kayo sa nayon na ito. Kung hindi, madilim na mamaya. Magmadali na tayo. CJ. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Noon, nakikita lang kita sa mga pahayagan. Ngayon, sa wakas ay nakita na kita ng personal. Sa bawat kalye, nagsisilabasan ang balita, ang iyong mga kabayanihan, ang mahusay na detective na laging nakakabuo ng mga kakaibang kaso. Isang malaking manunulat. Nagsasabi po kayo ng sobra, salamat po. Ang apelyido ko ay Ying, ang hero. Pwede niyo akong tawaging Alalay, o kaya ay si Lolo Ying, ayos lang. Huwag na po ninyong tawaging Lolo Ying. Tatawagin na lang kitang Ginoong Ying. Talagang mahirap kayong hanapin. Ikaw nga. Sobrang tama mo. Ngayon nga, buti na lang tunay na may-ari ang nagdala ng mga produkto sa atin. Pasok po kayo sa loob. Ay, hayaan niyo akong ipakilala. Ito ang aking assistant na si Xiaoyi. Yung dating assistant.
dahil may mga bagay sa bahay. Siya na mismo ang humiling, na dumaan dito ngayon. Oh, ayos lang. Pasensya na sa abala. Ay naku, anong sinasabi mo? Ngayon kasi, hindi maiiwasan. Pasensya na kayo, dalawa. Ay, ang dami ninyong kabataang bayani. Ang ganda ng anyo. Siguradong magiging haligi ng bansa balang araw. Sa mga magagaling na manunulat, isang bagong bituin na unti-unting sumisikat. Aba, ang galing mo. Haha, sobrang papuri mo, sobra. Parang nakita na kita somewhere. Hindi kaya. Siguro nga, mukha lang akong pangkaraniwang tao. Tumanda na. Mali ang naaalala. Pasok po, pasok po. Oy, Gino. Pinapunta kayo dito. Talagang nakakadismaya. Sa pagkakataong ito, umaasa akong makakakuha ng tulong mula sa inyo. Ayusin natin ang bagay na ito, ng lubusan. Para makatulog ako ng maayos. Haha. Parang ulan na. Anong trabaho? Pumasok tayo at pag-usapan ito. Pasok kayo. Halika't ipakita ko sa inyo. Palagi akong nakatuon sa mga gawaing kawanggawa. Kaya't dito, nagtayo ako ng 3 palapag na gusali. Hihe, hehe, sa isang iglap. 20 taon na ang lumipas. Ang bilis ng panahon, ano? Sixiaoy. Ay, bigyan kayo ng inumin. Sixiaoki, anong ginagawa mo? Yung pang-imbestiga, dalhin mo dito. Ganyan na siya mula pagkabata. Walang silbi ang lakas niya. Ngayon, inilagay na sa kanya ang paglilinis ng kusina at ang pagluluto. Lahat ng iyon. Itong itim na tubig na ito. Tawag ng mga banyaga. Copy. Hindi madaling makuha. Subukan mo ito. Ginoo, Director. Direktor ng institusyon. Tungkol sa usapin ng tunog. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ng detalyado? Kung ano ang nangyari? Tumawag sa akin ang katiwala kanina. Sabi niya, bago magdilim ang gabi. Kailangan nilang pumunta rito. Ba't ganun? May nangyari ba? Na delikado? Sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Ang sitwasyon dito, ay nakita niyo na. Ilang taon na ang nakalipas ang mga taga-baryo sa paligid. Dahil sa gubat ay palaging nagsimula ng mga kakaibang tunog. Natakot silang lahat at unti-unting umalis. Ngayon ay natira na lang ang nag-iisang ulilang bahay ampon. Noong mga nakaraang gabi, narinig na naman ng mga bata ang kakaibang tunog na nagpagambala sa kanilang tulog buong gabi. Nakita ko sa diaryo ang iyong kwento. Alam ko na ikaw ang espesyal na humahawak ng ganitong klaseng kaso. Di ba't agad kitang naisip? Naaalala ko tuloy. Ay naku, naintindihan ko na rin. Malalaki na ang mga bata ngayon. Dapat na akong magretiro. Walang masama sa trabahong ito. Ayaw ko na rin. Lilipat na lang ako. Hindi, Ginoo. Ganito, ikaw at ang nakababatang kapatid. Magsimula na kayong magpahinga sa kwarto. Tungkol sa tunog, kumain tayo ng hapunan bago tayo mag-usap ng mabuti. Hindi naman ito agarang bagay. O, baka medyo late ang pagkain dito. Kaya't medyo maghintay tayo. Kung kayo ay na-late, maaari ninyong ipaalam sa butler na maghanda ng makakain. Maghanda muna. Pupunta ako sa taas para magpahinga sandali.
Hindi niya magawa kahit ano. Xiao Wu. Ang kwarto ko. Sumunod sa housekeeper. Mag-ayos. Xiao Qi. Ayusin mo ang mga baso sa mesa. Linisin mo ang kusina. Linisin mong mabuti. Yung nangyari kagabi. Dalhin mo ang 2 tao sa kwarto para magpahinga. Huwag mong kalimutan ang mga utos mo. Aakyat na ako sa taas. Magpahinga ka ng kaunti. Magkita tayo mamaya sa hapunan. Pasensya na. Bakit ganyan ka kaangas? Kayo dalawa, dito kayo matutulog ngayong gabi. Sa palapag na ito, kasama si Xiao Wu at Xiao Qi. At sila Bing isa at silang 3. Nandito ako sa labas ng silid. Kung may kailangan kayo, maari kayong tumawag ng ilang bata para tumulong. Pakiusap, maghintay kayo sandali. Ipapakuha ko si Xiao Wu para tulungan kayong mag-ayos. Oh, wag na kayong mag-alala. Kami na lang ang bahala. Magpahinga na kayo. Hindi ko na kayo istorbohin. May nararamdaman ba kayo na parang hindi tama ang mga tao dito? Sige, sabihin mo. Anong mali sa kanila? Hindi ko ma-explain. Yung pakiramdam lang, yung tingin nila sa atin. Kakaiba. Parang may bahid pa ng galit. At saka, matagal na ang nakalipas nitong bagay na to. 0000 Hi, Xiaoyi. Bakit ka nandito ngayon? Sumama ka sa akin. 0000. Walang anuman. Kasi si Bruce Hao may lakad, kaya pumunta ako dito. Para pumalit sa kanya pansamantala. Matuto ka ng marami mula sa akin. At saka, interesado ako sa mga paranormal na pangyayari. Talaga. Oh, ganun ba? 0000. Kailangan mong magpakatatag at mag-isip ng mabuti. Huwag kang kabahan. Tanging kapag nakaka-relax ang tao. Mas malinaw ang isipan. Kailangan mo bang maghanap ng tao para subukan? Director, puntahan mo siya sa kwarto niya. Mag-usap kayo ng mag-isa. Alam mo rin ang ugali ng direktor.
Mga paalala sa oras. Alas 7:30, punta ka na sa direktor. Gusto niya akong makausap. Pupuntahan ko na siya ngayon. Anong silbi ng paghahanap sa direktor? Bakit ang bilis-bilis? Sabi mo tungkol sa 3 batang ito. Ilan taon ka na? Dapat ay halos 20 na. Medyo late na ako nag-umpisa mag-alala. Oh. Uy, Xiaoyi. Saan ang pinagmulan mo? Bakit parang may kaunting accent ka sa timog? May silbi ba? Sinasabi mong wala akong isip. Alas 7:40. Gusto niyang makipag-usap sa iyo ng mag-isa. Uy, ang late na. Naghahanda kayong umalis? Sobrang mainit dito sa loob. Naghahanda kaming maglakad-lakad. Ano ito? Kakatapos ko lang sa taas. Parang may problema ang sasakyan. Matutulungan niya siya. Sa paligid, nakikita niyo rin, walang ilaw sa kagubatan. May mga hayop sa gabi. Lubhang delikado talaga. Yung kakaibang tunog, hindi ba't lumalabas yan sa gabi? Kung talagang kailangan mong lumabas, hindi kita pipigilan. Mayroon pang mahigit 10 minuto, bago mag-alas 7:30. Sasara kami sa tamang oras. Kung nasa labas ka, ano ang nangyari, na may hindi malinis na bagay? Huwag mong sisihin ako na hindi kita naabisuhan. Ikaw. Ha 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 ha. Ang batang ito ay madaling matakot. Maglibang kayo, babababa na ako. Ayos. Sige, huwag na tayong lumabas. Bumalik na lang tayo sa pagtulog. Inanyayahan tayo nila rito. At yung mga bata rin. Isang tingin lang sa mata. Ang tao ay nagiging pinakamalinaw kapag siya ay nakaka-relax. Sinasabi ng aking kutob na magiging hindi mapayapang gabi, ngunit umaasa akong mali ang aking kutob na ito. Bumabagsak na ang ulan. May oras pang ayusin ang sasakyan. Alaynan. Oh, tama nga. Inutusan na ng dekano. Kung may kailangan kayo, maari ninyong ipaalam anumang oras. Kung sakaling may kailangan, sabihin niyo agad sa akin. Ipapadala sa tamang oras. Haha. Dito kasi, sobrang layo nito. Kung hindi niyo sana kami pinuntahan para maghatid. Pasensya na po. Itong kwarto, matagal nang hindi ginagamit.
12-0. Dumating ang butler kahapon. Para hanapin ka, di ba? Anong oras ka pinapunta ng direktor? Sa kwarto niya. Ikaw. Alas 7:40. May ilang minuto pa. Kung totoo ang sinabi ng tagapangalaga. Kung gayon ngayong gabi, ay ang tanging pagkakataon ko. Ikaw at si Xiaoqi, ang tanging pamilya ko, na mayroon sa mundo. Kahit na dati, napakahirap ng aming buhay. Kaya kong tiisin. Pero ngayon, kailangan kong gawin ang isang bagay para sa inyo. Ibigay mo sa akin ang gamot. Inutusan ka ng direktor na pag-aralan ang 2 bagong gamot. Kaya alam ko ang epekto ng gamot. Ibigay mo sa akin. Hindi pwede. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Kung ang pagsasakripisyo sa isang tao ay makakapagbigay sa inyo ng seguridad na makaalis dito, sa tingin ko, sulit ito. Kailangan lang niyang mamatay. Ngayon lang dumating ang mga tao. Siguradong dadalhin nila ang mga pulis dito. Pwede kayong pumunta at tingnan. Ang mundo sa labas. Hindi ba maganda? Hindi. Hindi pwede. Sa ganito, mas lalo ka lang masasaktan. Makinig ka. Wala nang oras. Kung ganito pa, mapag-aalinlangan ka. Bilisan mo, ibigay mo sa akin ang mga bagay. Hindi pwede. Naliligaw. Hindi, Ginoo. Narinig mo ba ang ingay sa labas ng pinto? May nag-aaway. Wala naman. 11-12. 6 Xiaoqi. May gusto akong sabihin sa'yo. Kakalabas ko lang. Sabi niya, 3 araw mula ngayon. Ibigay na lang. Si Xiaoqi, hindi mo ako pwedeng saktan. Pumunta ka na ngayon. Hindi mo ba ako ibinenta? Saka, yung malaking kumakain ng langis. Paano kayo makakalabas dito? Naligaw sa gubat, baka kainin ka pa niyan. Wala na akong pakialam. 1-1-1-2-1-0. Buksan mo. Pagod na ako, kailangan kong magpahinga sandali. Anong kailangan? Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng hapunan. Buksan mo. Tao. 1-0-2. Paano niya nalaman? Kung saan?
Ako ang dekano. Pagod na ako, kailangan kong magpahinga sandali. Bago ka dumating, mayroon bang natuklasan? Anong bagay iyon? Dati nang tawag sa baryo na ito. Walang pangalan na baryo. Napakahirap bumiyahe papunta rito. May nagsabi rin na may masasamang espiritu dito. Nakatutok sa pagkain ng mga bata. May mga bulong-bulungan pa. Tungkol sa maliit na ilog dito. Na nalason na. Ikaw ang tunay na boss. Nandito ka para hanapin ang bata, di ba? Kung gusto mo pang mabuhay, magsimula ka ng umalis agad. Buksan mo na. Patayin kita. May narinig ka bang ingay? Patayin kita. Bilis, lumapit ka rito, Xiao. Yung baliw na babae, talagang walang ginawang mabuti. Magbigay ka ng patunay. Sinira niya ang doorknob ng dekano. Nabasag ito. Talagang nababaliw na siya. Tinanong ko ang dekano kung anong oras siya kakain. Sabi niya kailangan niyang magpahinga muna. Bumaba muna tayo. Maghintay tayo sa abiso ng dekano. May iba pang mga bagay na dapat gawin. Samantalahin ang pagkakataong ito. Magpahinga ng mabuti. May nahulog. May nangyaring masama. May nahulog. May nangyaring masama. May nahulog.
May nangyaring masama. Mga kaibigan, magpahinga muna kayo sa sala. Huwag kayong magkahiwalay. Babalik kami agad para sa inyo. Sapat na, baliw. Ikaw na masamang tao. Ayos na. Puso, ikaw ay isang masamang tao. Ikaw ay isang masamang tao. Isang baliw na babae lang. Mga Ginoo, wala nang anumang palatandaan ng buhay ang direktor. Sinuri na namin ang paligid, at ang paligid nito. Walang natagpo ang anumang patalim. Katatapos lang ng aking katulong. Tumawag sa pulis. Kailangan nating magkasama. Talagang ikinalulungkot ko. Nakita ko lang ang direktor na namatay ng masakit. Talagang hindi ko kayang kumalma. Dito, humihingi ako ng tawad sa tunay na boss. Pasensya na. Minsan ang kanyang ugali, bagamat hindi maganda. Pero siya ay isang mabuting tao. Talagang mabuting tao siya. Hindi, Ginoo. Hindi dapat hayaan ang dekano na ganito lang. Nawala ng hindi malinaw. Ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Lahat ng nalalaman ko. Sino ba talaga ang gumawa nito? May reklamo sa direktor. Pero, kailan siya pumunta doon? Alam ko kung saan siya pumunta at kailan. Huwag kang magsinungaling. Anong nangyari kanina lang? Butler, ipaliwanag mo. CJ, ako na ang magpapaliwanag. Nasa isang sulok ang totoong boss. At masigasig na nagsasabi sa akin. Tungkol sa anak, kasali ka rin ba dito? Siyempre, hindi ko alam. Ano ba ang sinasabi niya? Habang sinusubukang saktan ako. Ang galing na boss, siya pa ang kusang nag-iwan ng bigas. Sabi na sa akin ng direktor. Sinasabi ba niya lang sa'yo mag-isa? Tungkol sa mga bata.
Mula sa pagkabata, isa rin siyang ulila. Nakasalalay sa kanyang kakayahang magtiis. May tapang at determinasyon. Noong panahong iyon, bata pa kami. Kaming dalawa ay muling nagkita sa isang kamangha-manghang pagkakataon. Sinabi niya sa akin ang kanyang plano. Magpatayo ng isang orphanage para sa mga batang naglalakad sa lansangan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap namin, natagpuan namin ang baryong ito. Nagtayo kami ng orphanage na ito. Lumipas na ang mahigit 10 taon. Mga batang nanggaling dito. Hindi matukoy ang bilang. Hanggang sa nangyari ang bagay na iyon. Ang mga taga na yon ay unti-unting umalis dito. Pagkatapos tumanda ng mga bata, saan sila pumunta? May nakabalik bang tumingin? Pagkatapos maging adulto ng mga bata. Kahit na may ilang mga bata, hindi matanggap dito. Ang environment na hiwalay sa mundo. Maagang umalis. At ang mga batang ito, saan sila nanggaling? Nakikita nila sa labas, may nakaparadang sasakyan, di ba? Sa totoo lang, hindi kulang ang pera ng direktor. Gusto lang niya, gawin itong magandang bagay habang buhay. Mga kaibigan niya sa lipunan. Lahat sila ay ihahatid siya dito. Kayo ba marunong magmaneho ng sasakyan? Ako lang ang marunong dito. Salamat sa hirap, Xiao Wu. Bigyan mo ako ng isang tasa ng kape. Tulungan mo akong lagyan ng kaunting yelo. Sila, may kanya-kanya silang responsibilidad. Si Xiaoqi ang namamahala sa kusina at nagluluto. At sa kalinisan ng hagdang bahay. Si Shai naman ang namamahala sa paglilinis. At sa kalinisan ng laboratorio. Nakalimutan ko ito. Kung walang pahintulot ng direktor na pumunta sa ibang lugar, ay mahigpit na parusa ang matatamo. Anong sinabi mo? Laboratorio. Lahat sila ay mag-aaral ng ilang kaalaman. Tungkol sa mahilig si Xiao kumanta at sumayaw. Mas bagay siyang mag-ehersisyo. Kaya, pinapunta siya ng direktor para mag-aral ng ilang tungkol sa gamot, kaalaman sa larangan. Ikaw ba ang kailangang matutunan ito? Gusto ba nating matuto? Wala kang pakialam dyan. Paano nga ba namatay ang direktor? Pwede mo ba kaming sabihin? Maraming bali sa katawan ng direktor. Malubhang bakas ng pagbagsak. Tampok ng sugat. Sa ngayon ay wala pang mga bakas ng paa. Maaaring rin nadulas at nawala dahil sa malakas na ulan. Ako at ang manunulat ay naniniwala na dapat siyang nakaranas ng paghinga ng mahirapan. Kasalukuyan na kondisyon. Kaya ang aming dekano ay namatay sa pagkahulog. Hindi. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ay sugat mula sa matalim na bagay sa kaliwang dibdib at sa lugar ng insidente. Sa tingin ko ang salarin sa pagitan natin. Bawat isa sa inyo. Pagpunta nyo sa direktor. Alam ko rin. Ngayon, anong ginawa nyo? Pagpunta nyo sa direktor. Paano nyo nalaman? Sigurado kayo. Sigurado ako.
At alam ko rin, bawat isa sa kanila, may motibo na patayin ang dekano. Lalo na ikaw. Pagkatapos ay ang tagapangalaga ang mamahala sa kaligtasan nating lahat. Wala tayong susi. Kung mahahanap mo ang susi, ang tanging susi lang ay yung dala ng direktor. At saka, mula sa lagi namang dala ng direktor. Buksan mo ako ng pinto. May nakatingin sa loob ng kwarto. Hindi nagtitiwala sa akin ang tagapangalaga. Kung tayo ay kikilos ng magkasama. At saka, sa ikatlong palapag, ako, wala akong ginawa. Ay, Xiaoyi, naaalala ko. Naaalala ko. Kagagaling mo lang. Pumunta ka lang sa banyo, di ba? Sa totoo lang, nung pumunta ako dito, naging curious ako. Parang sobrang pamilyar ka dito. Para kang sanay na dito. Maaari kong ipaliwanag. Siyempre, personal kong inaasahan. Na walang kinalaman ito sa iyo. Ngunit, kailangan mong bigyan ang lahat ng iba. Ng isang paliwanag. Inaasahan ko rin. Na maaari kang maging tapat sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit. Naaalala ko noong bata pa ako. Kaya, ito ang dahilan kung bakit kailangan mong dumating dito. Nakausap ko rin siya. Mga kaibigan, hindi ko alam ang paliwanag niya. Tinatanggap ba ng lahat ito? Kung ganun, Ginoong tagapangalaga, alam mo na siguro ang tungkol sa sinasabi niya, di ba? Matapos ang isang pagsisiyasat, ang direktor ay nagbigay ng mga papeles para sa pag-ampon. Maliit na kapatid, may mga peklat ka ba sa likod mo? Mayroon pa bang ibang tanong? Sinipanik si Yaoki.
May obsesyon ba ang direktor sa kalinisan? Hindi naman siguro. Mahilig lang ang direktor sa kalinisan. Madalas mag-ayos. 075. Palagi niyang pinapagawa kay Xiao. 1,075 na linisin ang kanyang kwarto. Araw-araw. Tama ba, Xiao? Halos araw-araw siyang naglilinis. Minsan, 2 beses pa. Naglinis ka na ba ngayon? Naglinis na ako. Ang direktor kadalasan. Kailan siya nag-aalay ng insenso? At saka sa tamang timog pa. Ay, hindi ko talaga alam ito. Tuwing nag-aalay ng insenso, ang direktor ay nag-iisa sa kanyang silid. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo sa akin ng maayos. Ikaw mismo ay isang. Kagabi ng gabi, hindi mo sinasabi iyan. Sige, tumahimik ka na. Kagabi mo lang sinabi. Anong ginagawa mo? Sobrang nakakaaliw ka naman. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Dagat, dagat. Akala ko ikaw ay may sinasabi sa akin. Sige, pumunta na tayo sa unang palapag. Kung ang direktor namatay sa matalim na bagay. Possible. Pagkatapos nating umakyat, sino pa ang pumasok sa kusina? Siyempre. Kung hindi kayo magagalit. Ay, suriin natin ang isa't isa. Kumusta? Kailangan nating sahan ang lahat. Una akong sahan. Hindi kayo makakatakas. Nang bumaba ang direktor, nasa labas lang siya ng pinto namin. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na hayop. Anong ginagawa mo? Sasakal kita. Bitawan mo ako. Nabaliw ka na. Anong ginagawa mo? Sige, sabihin mo na, Xiao. Bakit mo gustong patayin ang DN? Kailangan tayong alisin. Sabi niya may mahalagang bagay siya sa kamay, na kailangan asikasuhin. Kami 3 bata, ay walang silbi na. Totoo ang sinabi ng tagapangasiwa. Kahapon ng gabi, nang marinig ko ang sinabi ng punong guro, talagang, pumunta ka at hanapin silang 3. Si Xiaoqi at Jing Shai. Si Xiaoqi at Xiao Shai. Alam niyo ba ang tungkol dito? Sinabi ng tagapangasiwa na maghanda na ako ng maaga. Ngunit wala siya sa silid. Maaari kong patunayan ito. Sa loob ng ampunan, laging may isang tao na nagmamasid. Ngunit ang tagapangalaga at ang punong guro ay bihirang sabay na lumitaw. Lalo na sa ganitong kalaking gubat. Kainin. Oh, isang bagay na tinatawag na multo. Napakabanta. Kinuha ko ito mula sa kusina. Pero hindi ko ginamit. Kailan ka pumunta sa kusina para kunin ito? Guardia, 7:40. Pagkatapos niya akong tawagin sa kwarto ng direktor. Kaya gusto mong patayin ang direktor para maprotektahan ang mga kapatid mong babae at lalaki. Kaya pumunta ka kay Ten. Paano mo nalaman? Pumunta ako sa kwarto ni 11 ng 7:30. Nandoon ako sa kwarto ni 11.
Pinayagan din siya ng DN. Anong oras ka pumunta? Siksiyaw hu, alas 7:40. Siksiyaw ki ay alas 7:30. Si Zen Laoban ay alas 8:10. Inutusan ka ng dekano na ipaalam sa kanila. Sinabi ko na rin dati na ang dekano ang nag-utos sa akin na ayusin ang silid para kay Zen Laoban. Hayaan mong ipaalam ko sa kanila ng sunod-sunod. Saan ito sinabi? Sa silid ng dekano. Ibig sabihin, ikaw lamang ang nakakaalam ng oras ng lahat. Tama ba? Ngayon, nakaramdam din ako ng hindi maipaliwanag na pagkabahala. Parang may mangyayaring masama. Sila ilang tao. Anong oras sila umakyat para hanapin ang punong guro? Alam ko na lahat. Xiaohu, ipagpatuloy mo ang pagsasalita. Anong oras ka pumunta para hanapin ang punong guro? Hindi ba dapat ay alas 7:40 ka? Kung malate ka, ikaw ba? Mapapagalitan ng direktor. Kaya, pumunta ako sa kusina. Gusto kong patayin siya. Nakita mo na ba ang direktor? Wala. O kaya, hindi ko siya nakita. Oh. Paglabas, diretso siyang pumunta sa kusina. Naghahanap siya sa kusina ng matagal. Bago niya nahanap ang makakaya. Hindi ko talaga nakita ang punong guro. Sabi niya. Ano nang nangyari, may mali ba? Parehong salita rin. Ako. Ganoon din ako. Eksaktong pareho. Walang pagkakaiba kahit isang salita. Walang pagkakaiba kahit isang salita. May dugo ba sa ibabaw nitong kutsilyo? Sa ngayon, hindi pa natin pwedeng sabihin. Pero, sa ibabaw nitong kutsilyo, may hindi regular na ngipin na parang sawtooth. Kung ginamit mo ito sa pagpatay, ay, pasok sa usapan. Ginamit mo ba ito ngayon? Ginamit na. Pero, narinig ko ang punong guro, na walang balak buksan ang pinto. Kaya bumalik na ako sa sarili kong kwarto. Hindi nagtagal. Narinig ko mula sa itaas, ang mga sigaw at pagmumura. Iyan ang boses ko. Boses ito ng isang babae. Tinatayang. Tiningnan ko ang relo. Alas 8:20. Muling umakyat ka na naman. Noon, nagdududa pa ako. Paano magkakaroon ng orphanage? Ibang boses ng babae. Habang nagbubulong siya. Habang papunta sa tuktok ng itaas na palapag. Ano ang binubulong niya? Patayin kita. Natatakot talaga ako ng oras na yun. Hindi ko na rin magagawa ang masyadong marami. Nagtatampal ng pintuan ang tagapangalaga ng silid ng punong guro. Nababahala ako na may nangyari sa punong guro, kaya't agad akong umakyat sa ikatlong palapag. At pagkatapos, kakaakyat ko lang sa silid. Nahulog mula sa bintana. Tama. Papunta na ako sa kwarto. Doon ko narinig ang boses ng tagapangasiwa. Noong panahong iyon, ang direktor ay hindi talaga nasa bahay. Ang boses ng direktor ay hindi isang record. Boss, maaari mo bang sabihin ang tungkol sa gabi ngayon? May nangyari ba?
At saka, bakit mo sinabing papatayin mo siya? Hayaan mo akong magbigay ng oras. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? 8:00 ng umaga. Dapat nandito ka para mag-usisa. Tungkol sa kinaroroonan ng sarili mong anak. Huwag ka nang magsalita. Ikaw, baliw na babae. Patayin kita. Patayin mo ako. Hayaan mong suriin ka. Bakit may naiwan na kutsilyo? Bakit? Sinasabi kong iyon ay isang salot. Nasa loob ng silid. Anong kasarian ng iyong anak, lalaki o babae? Wala dito ang taong hinahanap mo. Umalis ka na. Paano mangyayari yon? Sigurado akong alam niya ang kinaroroonan ng bata. Sige, murahin mo ako, ano man ang sabihin niya. Noong panahong iyon, hindi ko na alam. Parang walang laman ang utak ko. Gusto ko na lang makipagkasakitan sa kanya. Kaya ang mga gasgas sa pinto. At ang sirang door handle. Ay ikaw ang gumawa. Hindi ako ang gumawa niyan. Ang diary ng direktor. Ilang beses mo na ba itong napanood? May bago ka bang nadiskubre? May espesyal na bahagi. Tagapangasiwa sa Ingalls. Sila dalawa ay umakyat ng hagdang. Sa eksaktong oras. Tama ba? Parang may ilang minuto. Oh, tama nga. Pero hindi rin. Bakit hindi mo sinabi kanina? Xiaoqi, anong oras ka umakyat? Mga 46:45, di ba? Ay naku, nandyan ako sa loob noon. Gusto ko rin silang protektahan. Sinira ang pinto pero hindi ako pinagbuksan. Tapos na. Hahaha. Ay, maikli ngunit makulay. Maganda. 10, ikaw naman. Sabi ng tagapangalaga ay, dapat akong pumunta sa direktor ng eksaktong 8:00. Hayaan mo akong magpahinga, sabihin mo. Pagkatapos kumain ng hapunan, sabihin mo. Wala na. Mukhang. Medyo komplikado ang bagay na ito. Nagsisinungaling ka. Nasa ikatlong palapag ka. Pinakamahabang oras. Mga 2 hanggang 3 minuto na parang ganun. Hindi pa kita nakikita na bumaba. Wala rin akong narinig na boses mo. Hindi, Ginoo. Medyo malabo rin. Parang huminto na ang ulan. Tingnan natin sa labas. Natapos mo na ba ang diary? Mga kaibigan, may isa pa akong hiling. Maaari bang? Tingnan namin ang inyong mga silid. Hindi. Bukas aalis na kayo dito. Walang nakakaalam. Lahat ay masaya. Hindi ba't maganda ito? Ayos ka, Xiaoqi. Sa tingin ko, ikaw ang salarin.
Bukas ng umaga, tawagin ng pulis para arestuhin ka. Tunay na boss. Ano sa tingin ninyo, okay ba? Ipaliwanag mo na. Nais ko sanang gamitin ang pampatulog para maidlik siya. Tapos patayin siya gamit ang kutsilyo. Ngunit hindi ko siya pinatay ngayon. Kung hindi nagsisinungaling ang tunay na boss, kung gayon ang gasgas sa pinto. Ay nagmula sa ikatlong palapag. Bakit mo naman? Sinadyang gumamit ng kutsilyo. Nag-iwan ng gasgas sa pinto. Noong panahong iyon, kaya't ang mga tao ay tumakbo patungo sa unang palapag. Naisip ko kung sakaling manghihina ang direktor sa loob ng silid. Ito na ang magandang pagkakataon ko. Pumasok ka na ba sa silid? Wala. Kahit anong gawin ko sa pagkatok, walang tumugon. Kaya sa galit ko, ginamit ko yung kutsilyo. Nagsasalita ng kalokohan. Kakabreak lang natin. Ikatlong palapag, ang nakatira lang ay ang punong tagapangasiwa. Kung gayon, ang nahulog ay ang punong tagapangasiwa. Sino pa ba? Ngayon, umakyat ka. Sadyang para ito sa pagsira ng ebidensya. Paano mangyayari iyon? Paano tayo sisirain ang mga ebidensya? Nais mo talagang kailan gagamitin ang laso na ito? Noong unang beses na umakyat, iyon ay mga 8 oras. At ang tunay na boss ay nagtakda na makipagkita sa direktor. Sa oras ng silid. Iyon ang oras. Tagapangalaga, nakita mo si Xiao noon, na may hawak na bote ng gamot, pataas ba? Ay naku, hindi ko ito masyadong nakita. Pero, siya at si Xiaoqi ay nagmamadaling umakyat. Maaari mo bang sabihin sa akin, kailan mo nakuha ang laso na ito? Akin ito. Hindi. Ito ay hindi ko nakuha mula sa kanya. Ayos, ito ay kawili-wili. Tingnan ko ang kwarto ni Xiao. Wala nang masyadong natira na maaari pang tingnan, kaya't pupunta tayo sa susunod na kwarto. May, may, may. 11. Palagi kang nag-aaral ng kaalaman tungkol sa medisina, di ba? O kaya't sabihin nating 3 tayo. Na makaalis sa kanyang kontrol. Ang pagkanta ni Xiao, ang sports ni Xiaoqi, at ang iyong kaalaman sa medisina ay itinuro sa inyo ng mismong Din. Tanging ang kaalaman ko sa medisina. Ibig sabihin, Director, ay napakahusay sa medisina na kaalaman. Paano mo balak patayin ang direktor? Gamitin ang pampatulog para maantok siya. Hindi, sir. Mayroon akong ideya. Kaya't sinabi lang sa atin. Tayo 3. Kung ako si Xiao. Si Xiaoqi. Tagapangalaga. Siguradong mamamatay ang direktor. Sa hardin sa unang palapag, ano ba talaga ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay, una nating tapusin. Lahat ng kwarto saka na natin pag-usapan. Si Xiaoqi, palagi kang pinapagawa ni direktor. Paano ka sanay mag-ensayo?
At ano pa? Ito ay para sa pagsasanay ng lakas. Ipakita mo sa akin kung paano ka mag-ehersisyo. Ayos lang, maliit na kapatid. Talagang malakas. Kung ito ay tumama sa paa mo, huwag ka nang umasa na makakalakad bukas. Maliit na pito. Kaya mo bang buhatin ang isang matanda? Siyempre naman. Magdadagdag lang ulit. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Ang pagsasalita ng hindi iniisip. Hindi talaga magagawa. Yung pumatay. Hindi po, sir. Si Xiaoqi ay hindi talaga maiisip. Napakakomplikadong paraan ng pagpatay. Kailangan mo pang... Sino sa inyo ang makakapag-isip ng ganitong komplikado na paraan ng pagpatay sa isang silid? Ang silid na ito ay orihinal na puno ng mga kalat. Para lang sa tunay na boss, magtiis ka na lang. Kaya tinanggap ko na. Ngunit napansin ko. Kaya't ginamit ko ang pagpapadala ng mga kagamitan. Ngunit wala akong makitang impormasyon. Ngayon, sinasadya mo bang manatili dito? Tumawag ang tagapangalaga. Nararamdaman ko na hindi pangkaraniwan ang bagay na ito. Maaaring may mangyaring bagay. Pero ano? Ngunit hindi ako ang pumatay sa tao. Hindi ko siya kilala. Hindi ka pamilyar. Tuwing magdadala ka ng mga gamit, binubuhat mo ba papasok sa bahay? Nakapunta ka na rin sa itaas. Nagsisinungaling ka. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-away. Ngayon, isa na lang ang hindi ko pa napuntahan. Nabigay mo na ba lahat? Hindi mo pa napuntahan ang kwarto mo. Ang dami namang gamit nito. Talagang kailangan ng boss na maghanda ng. Dahil sa maraming hindi tiyak na salik, kaya kailangan maghanda ng mas marami. Mga kagamitan. Kayo. Dalawa hindi sarili. Sinaktan ko kayo sa likod. Pasensya na talaga. Sino ba ang taong ito na dapat humingi ng tawad? May isang bagay. Hindi ko talaga kayo niloko. Ano ba talaga ang ginawa? Pero, maaari kong hulaan ng kaunti. Kahapon. Ang dahilan kung bakit nakinig ako. Ay dahil, gusto kong makausap siya. Nahanda na akong umalis dito. Agad akong. Pinuntahan ko kayo tatlo. Pero, pagkatapos ng lahat ng iyon sa buhay, ang paa ko na ito,
Hindi ka pwedeng umalis. Noong sinabi mong gumawa ka ng orphanage, hindi mo naman sinabi na ganito mo dapat tratuhin ang mga bata. Ginagawa mo ito para lamang sa iyong sariling kapakanan. Kung ganito ang sitwasyon, ganito mo tratuhin ang mga bata, magkakaroon ka ng kaparusahan. Ganoon ang ginagawa ko. May dahilan ako para dito. Pinaasa kita na mananatili kang nakabaon dito magpakailanman. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ibig sabihin, kinhatred mo siya. Hindi. Sige mga kaibigan. Ayon sa mga pahiwatig na ibinigay ng lahat, kung hindi kayo nagsisinungaling, unang umakyat sa ikatlong palapag. At pagkatapos ay si Xiaoqi. Si Xiaoxi ay tunay na boss. Si Xiaowu, ang huli ay ang tagapangalaga. Ngunit ang punong guro ay umalis ng alas 8:30 mula sa ikatlong palapag. Nahulog sa hardin sa ibaba ng isang palapag. Namatay dahil sa saksak ng matalim na bagay. Susi ng kwarto ng direktor. Kung gusto mong pumasok mula sa ikatlong palapag, sa balkonahe ng kwarto ng direktor, papunta sa ikalawang palapag, sa kwarto ng tagapangasiwa. Hinding-hindi possible. Naisip ko rin iyon. Kung maaari bang, patayin muna ang punong guro. Ngunit hindi ko nakita. Sa silid ng punong guro, anumang maaaring ay set up na device para sa delay na pagbagsak. Kung hindi ako nagkakamali, nang marinig namin, ang sigaw ng tagapangalaga. Lahat kami ay tumakbo palabas ng silid, pababa ng hagdang bato, maliban sa tumakbo patungong ikatlong palapag, upang tapusin ang direktor, si Xiaowu. Walang anumang bakas ng dugo sa loob. Paano nangyari ang lahat ng ito? Sa tingin mo, ang lugar ng krimen ay batay sa kasalukuyang ebidensya. Lugar ng kamatayan. Nasa unang palapag ito. Nang bumaba ang direktor. Pagpasok niyo sa kwarto, may nakapunta na ba sa kusina? O kaya sa taas? Lahat sila ay tinawag ko. Walang sinuman ang makakataka sa aking paningin. Posible bang ang salarin ay kumilos habang hindi tayo nakatingin? Huwag munang pag-usapan. Paano kontrolin ang isang buhay na tao? Sa loob ng tiyak na oras, walang tao na bumagsak sa silid. Sabihin na lang, natumpak na nakontrolado ang posisyon ng direktor. Paano nagawa ng mamamatay tao ito? Mayroon bang tao na nagsinungaling sa timeline? Napakahirap dahil sa kawalang katiyakan. Sobrang dami ng mga salik. Maaga o huli, ang mga kasinungalingan ay mahahayag. Sinasabi mo bang may mga tao na nagkasundo? May grupo na gumagawa ng krimen. Hindi naman ito imposible.
Sinasabi ko noon. Totoo, totoo talaga. Hindi ko na maalala ng eksakto ang oras. Pero, habang nakatitig ako sa bintana, nangungulila. Yung taong kamukha niya. Nabigla ako sa takot noong oras na yun. Naalala ko, noong gabing iyon. Nagsigaw pa siya. Nakatago pa siya. Anong nangyari? Hindi ba siya maganda ang pakiramdam? Tapos na, tapos na. Sa loob ng bahay natin. Sigurado may iba pang tao. Mapapahamak tayo lahat. Tapos na ang lahat. Diary ng Direktor. Nakita ko na lahat. Sa ikalawang huling pahina. Eksperimento ng Direktor sa paglalakbay sa panahon. Naging matagumpay. Kaninang, nasa kwarto ng Direktor. Natuklasan ko ang gintong orasan. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng kamay ng orasan. Maaaring baliktarin ang nag-operate. Ang oras pabalik sa 23 oras. O pumunta sa, pagkatapos ng 23 oras. Dalawang tao ang maaaring umiral ng sabay. Hindi dapat lumampas ng 2 araw. Kung lumampas ng 2 araw, parehong mamamatay ang 2 tao. Kung ang isang tao ay pumatay sa isa pang tao. Kung gayon ang isa pang tao ay patuloy na mabubuhay. Sa madaling salita, isang espasyo. Maaaring may isang tao lang dito. Malinaw naman. Ipinapakita na sira na ang relo na ito. Smolky, huwag kang matakot. Ang sarili mong nasa ibang panahon at espasyo. Parang nakatingin ka sa salamin. Pagpatay sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Lalong nagiging kawili-wili. Hindi, Ginoo. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Ano bang nangyayari? Maaari tayong gumawa ng isang hula. Isipin natin ang araw na ito, na kinaroroonan natin. Kaya bukas, ang espasyo at oras kung nasaan siya. At kapag siya, nang hawakan niya ang orasan na ito. 23 oras, bago ang araw na ito. Nawasak na. O baka alam niya, na mabagal tayo maglakad. Hintayin na mahulog ang dekano. Kung talagang ayon sa pamamaraang ito ng krimen. Kung gayon, itutulak ang dekano pababa. Yung misteryosong tao. Hindi naman gustong patayin siya. Kung kasabwat siya. Mamamatay ba siya? Malamang hindi. Ako ang naglagay ng pampalibang sa perfume ng direktor. Sa kanyang amoy. Kailan? Nang hapon ngayong araw. Sa kwarto ng direktor. Noong pumunta ako sa paghahanap sa kapatid ko kahapon. Paano mo ginawa? Nilagyan ko ng pampatulog. Sa pabango. Tapos pumasok ako sa kanyang kwarto. Ano ba talaga ang plano mo noon? Patayin siya. Sakal siya. Hindi. Nagsimula ako sa pagtapon sa kanya, at pagkatapos ay nagsinungaling ka.
Nandoon ka sa alas 7:30 ng umaga para hanapin. At nakuha mo ang pampatulog. Noong una mong pag-akyat, sumunod lang ang tunay na boss. Noong pumunta ka pangalawang beses, bumaba ang direktor mula sa ikatlong palapag at bumagsak at parang wala namang alam kung paano gamitin. Nagamit ko lang, konti lang naman. Kung nailagay mo na ang pabango na may droga sa hapon, hindi mo na kailangang umakyat sa ikatlong palapag. Kung walang sinuman na makakapagpasok sa kanyang silid, sinasabi ko na, ako ang naglagay ng pampatulog. Nais ko talagang na siya ay mawalan ng malay at pagkatapos ay patayin siya. O kaya naman, sa simula pa lang, pagkatapos niyang mawalan ng malay, ay mahulog siya. Tinatanggap kong ako ang gumawa niyan. Ikaw, maliit na kuneho. Tiyak na ikaw nga. Ginoo. Walang duda ang ebidensya. Ikulong mo siya sa kwarto. Dalhin natin siya sa pulis bukas. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman siya ang gumawa niyan. Kanina, isa lang itong hinuha. Hindi ba't nalutas na ang kaso? Hindi siya iyon. Tiyak na hindi siya iyon. Xiao Wu. Gusto mong akuin ang lahat para sa isang tao. Na ito. Di ba? Sino kaya? O si 11 pa rin. Ako lang ang nagsasabi tungkol sa direktor. Ang direktor ay may seal. Bawat bagay niya. Bawat libro. Kailangang nakaayos ng pantay-pantay. Kahit sa pag-aalay ng insenso, dapat ay pantay-pantay ang pagkakalagay ng insenso. Ngunit sa lugar ng insidente, napansin ko na may isang insenso na nakatagilid, kaya't ipinapalagay ko na ang direktor ay nawalan ng malay dahil sa amoy ng pampakalma. Kaya bago siya mawalan ng malay, hindi niya sinasadyang mahawakan ang isang insenso. Kaya pagkatapos niyang mawalan ng malay, may natitirang puting pulbos, at mayroon pang ilan na natitirang dilaw na pulbos. Ibinibigay mo sa punong guro ang insenso araw-araw. Ikaw ang may pinakamalaking duda. Pero sabi ko na nga, gagawin mo ito. May tanong lang ako sa'yo. Kung mawalan ng malay ang dekano, at paano mo siya papatayin? Ako. Ako ang gumawa nito. Walang kinalaman sila. 10, nagwawala ka na. Umupo ka nga. Mabilis, umupo ka na. Hindi, Ginoo. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng mag-isa. Sino sa tatlo? Tama ba ang sinasabi mo? Sa ngayon, hindi ito ganun. Ako ang naglagay ng lason. Hintayin mong mahilo siya bago mo siya patayin. Pero sabi niya, may nakatakda pa siyang appointment para makipag-usap sa boss. Pinahintulutan niya akong umalis sa kwarto. Bumaba siya mula sa balkonahe. Alam niya kung saan siya nahulog. Nakasulat na ito sa diary. Hindi ako naniniwala na may ganitong bagay, na may paglalakbay sa panahon. Yung nag-iisang susi na iyon. Paano mo ito sosolusyonan? Kahit na hindi tayo masyadong maingat sa paghahanap. Pero bukas pagdating ng pulis, sasaliksikin nila ang bawat sulok. Tiyak na kinuha ang susi ng punong guro na naglakbay sa oras. Ginawa ko lang ang bagay na ito na siya ay inabala. Bakit ako ay umamin na? Hindi mo pa ba kami balak pakawalan? Ang tunay na dahilan ng kamatayan ay wala kaming kinalaman. Bakit ako ay umamin na? Hindi mo pa ba kami balak pakawalan? Kakausap mo lang sa amin. Kung kailangan naming makulong, pinili ko ang pinakaangkop. Sa aking 2 kuya. Dapat sana, sa lipunan. Maging isang mahalaga sa lipunan. Ngayon ay sa wakas, magagamit ko na ang pinakamaliit na gastos. Baguhin natin ang buhay ng 3 tao. Aaminin mo na ang nawawalang mamamatay tao na ito. Pakiusap, kung ganito mo sasabihin sa mga pulis. Tiyak na maniniwala sila.
Pinapalo ba kayo ng dian sa araw-araw? Suntok. May isang mahalagang bagay. Nag-aral din ako ng isang bote ng gamot na para sa paggamot ng split personality. Hindi, Ginoo. Ngayon, si Xiaowu at Shai ay umamin na sila ay nalasing ang punong guro. Sa kasalukuyang ebidensya, ang punong guro mula sa ibang dimensyon, bago mamatay, ay nakatawid na sa ngayon. Buong kadena ng lohika. Ano ang gusto mong sabihin? Putulin ang linya ng telepono. Naayos ko na. Tingnan mo. Napakatagal na. Kaya ngayon. Ay naku. At nang magising ako. Nasa labas ng ampunan na ako. Pagkatok lang. Bakit ka tumakbo? Natatakot din ako. Ikaw, ganyan ka. Ikaw rin ba ay naglakbay sa panahon? Bakit ngayon lang maraming naglakbay? Bakit ang dami ng mga tao na dumating ngayon? Baka mas mabuting mag-report sa pulis, sir. Hayaan munang dumating ang mga pulis. Dalhin sila pabalik. Nakita namin ang isang kuweba. Grabe, bukod sa mga larawan. Alam mo ba ang tungkol kay English Butler? Kung ganito, ibig sabihin ba, may papakita na. Walang paglalakbay sa oras. Sino ang nagbigay sa direktor? Sige na. Balik tayo doon. Lahat na nangyari ngayong gabi. Naiintindihan ko na. Siyempre, alam ko na rin. Sino ba talaga ang hindi nakikitang salarin? Sino ba siya? Kayo muna ang manatili dito. Hintayin niyo muna ako, babalik ako mamaya. Nakontak na ng pulis. Bago magliwanag ang araw, dadalahin na nila ang tao. Talagang salamat sa inyo ngayon. Walang anuman, balikan ko kayo. Isusulat ko itong kaso ng paglalakbay na ito. Bilang isang nobela, tiyak na, muli siyang magiging pinakamabentang manunulat ng taon. Enye. Talagang matalino ang salarin. Siniguro niyang nagamit ang bawat isa sa kanilang pangangailangan at kahinaan. Kagabi ng Biyernes. Ngayon 7:04 na po ng umaga. Pinapunta ka ng direktor para hanapin siya. Dahil sa di inaasahang pagkakatuklas mo ng usapan ng direktor at si Shi, alam mo na tungkol dito. Na ang gamot na pampatulog. Kahit anong inumin, mas mabuti pang kunin ang gas na bigas. Pareho itong epektibo. Pero ang kapatid mong babae, 11, natatakot siyang gawin ito. Dahil baka sirain nito ang iyong buhay. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sikreto niyang inilagay ang pampatulog. Pumunta ka lang sa kusina sa unang palapag. Kaya nagtagal ka ng mahabang panahon bago ka nakahanap ng kutsilyo. Sobra, mahigit 8, hindi umabot ng 10. Hawak mo ang kutsilyong ito, nasa harap ng pintuan ng dekano. Pero ang direktor, hindi nagbukas ng pinto para sa'yo. Bandang 8:20.
Nang malaman mo na ang direktor mula sa ikatlong palapag. Bilang isang normal na tao, hindi alintana kung patay o buhay ang direktor. Ang unang reaksyon mo, dapat ay tumakbo ka papunta sa unang palapag. Pero sa halip tumakbo ka sa ikatlong palapag. Gusto mong buksan ang pintuan ng kwarto, pero hindi mo mabuksan. Kaya sa oras na ito, gamitin mo ang panghugas ng pagkain para saktan ang pintuan ng kwarto. Ilabas ang galit mo. Dahil kapag narinig mo ang tawag ng tagapag-alaga, sa iyong isipan, may dalawang bagay na pumasok. Una, 8:00. Isang 11 pumunta sa kwarto ng direktor. Hanapin ang direktor. Pangalawa, alam ko na gusto mong gumamit ng pampatulog para patayin ang dekano. Maaaring gamitin din ni 11 ang parehong plano, patayin ang dekano. Sa totoo lang, gusto niyang wasakin ng ebidensya para kay 11. Hindi ito pampatulog na inilagay mo sa pabango. Siyempre, yung sugat na iyon, hindi mo rin ginawa. Ang timeline ng butler na si Xiaowu. Tama ba ang sinasabi ko? Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na boss. Dapat ay palagi kang umaasa, tunay na boss. Sa mga palatandaan ng iyong nawawalang anak, sayang, ganito na lang, matagal na ang lumipas. Wala kang nahanap na kahit anong palatandaan, kahit isa. Narito ka na sa harap ng direktor. Ang mga salitang sinabi sa iyo ng direktor, ginagawa niyang sadyang magalit ka. Ito ang dahilan kung bakit nagsasagawa ng gulo. Gusto ng direktor na maghasik ng kaguluhan, upang mas lalo pang lumala ang sitwasyon ngayong gabi. Maging mas komplikado pa. Nagsusumigaw na papatayin ang direktor. Ganon nga, totoong may-ari na. May motibo sa pagpatay. 10 minuto mamaya, pagod na totoong may-ari. Bumalik sa kanyang silid. Sa pintuan ng kanyang silid, nakita ang nakatakdang gawin ulit. Sinubukan ni Xiaowu. Kahit na nakapunta na sa bahay ampunan. Ngunit, hindi pamilyar ang tunay na boss sa topografiya ng bahay ampunan. Kaya, pagkatapos ay pinatay ang direktor at kinuha ang susi ng silid na walang parang bula. Ito ay talagang mahirap para sa tunay na boss na gawin. Bantayan ang timeline ng tunay na boss. Hindi ba tama ang sinabi ko? Nang bumaba siya, agad akong umakyat upang tingnan ang sitwasyon sa bakuran. Baba. Sa ibaba. Pag-usapan ko ulit ang 11. Mga 7:30. Ikaw at si Xiaowu ay nag-away sa iyong kwarto. Sobrang lakas ng boses. Kaya't narinig ko ng malinaw. Pagkatapos umalis ni Xiaowu, napansin mo na sa iyong mga gamot sa kabinet, may kulang na isang botelya, at yung kulang na botelya, ay yun mismo ang gustong kunin ni Xiaowu. Bigla kang natulala. At umakyat ka ng bahay para patayin ang direktor. Protektahan mo ang iyong dalawang kuya. Kaya, kumuha ka ng isang bote ng pampatulog. Umakyat ka sa ikatlong palapag. Agad-agad, nagsinungaling ka. Sinabi mong pumasok ka sa kwarto ng direktor, at pagkatapos ay sa pabango. Nilagyan niya ng pampatulog. Pero may isang bagay kang nakaligtaan. At lahat ng alam mo, na natutunan mo, itinuro sa iyo ng direktor. Ang ganitong pulbos ay may maamoy na amoy. Kaya hindi ako naniniwala, may ginawa kang kalokohan sa kahon. Hindi ito mapapansin ng dekano. Ang katotohanan ay, hindi ka talaga nakapasok sa kwarto ng dekano. Nag-aakusan kayo ni Xiaowu. Bakit mo kailangang ilagay ang putik sa sarili mo? Dahil ang salarin ay talagang mahusay. Sa totoo lang, ang direktor ay nahulog mula sa ikatlong palapag, hindi dahil sa isang nakakalasing na gamot. Lugar ng krimen, ang pinaliko ng Xihi na si Xiang. Ang mababang bakod, ay para sa lahat, lumikha ng isang maling akala. Sino ang tunay na pumatay?
dahil pareho silang naniniwala na ang lahat ng ginawa ng isa ay lalo na't may isang tagapaglakbay na naroroon na nagpaparamdam sa kanilang dalawa na hindi sila ang utak ng plano, kaya't ang kasalanan ay hindi nagdadala ng kamatayan. Nangyari na ang eksenang iyon kanina. Si Xiaoqi ay ikaw pala. Nakipagsabuatan ka kay Xiaoqi na nagdulot ng kamatayan ang punong guro. Sabihin mo na ikaw ito. Na nagpakita sa akin. Isang katawan na puno ng kalamnan. Nag-ehersisyo araw-araw. At natagpuan ko pa sa kanyang kwarto ang ilang kagamitan na may matutulis na pang-itaas. Lahat ng mga kagamitan. Natagpuan ko ang isang napaka-interesanting bagay. Ang mga kasanayang natutunan ng mga bata sa magkabilang panig ay talagang magkapareho. Sa magandang panig, si Xiaoqi ay umakyat sa ikatlong palapag ng alas 7:46. Mas maaga ito ng 5 minuto kaysa sa nakatakdang oras. Ang paliwanag ni Xiaoqi ay ito rin ay patunay mula sa ibang pananaw na si Xiaoqi ay walang dalang anumang armas. Pumunta sa ikatlong palapag. Tama ba iyon, Ginoong tagapangalaga? Tama. Nakita na si Xiaoqi ay walang dalang anumang patalim. Pero, nang unang beses na umakyat si Xiaowu sa itaas ng hagdang, bakit hindi mo nakita na may dalang kutsilyo siya? Matanda na ako, kaya hindi masyadong malinaw ang nakikita ko. Ah, ganito pala. Ikaw ang unang nakakita na nahulog ang dekano, di ba? Nagdududa ka sa akin. Napakakatawa-tawa. Kakatapos ko lang umakyat sa ikatlong palapag. Hindi pa 1 minuto. Sumunod na si Xiaowu. Gumagawa ng mga bagay na ito. Sa silid ng 11, hindi ko talaga makita kung aling bote ang pampatulog. Ang mga sinasabi mo ay makikita lamang sa iyong silid. Mawawala ng kontrol ang direktor. Tama. Nang mahulog ang dekano, kaming dalawa ni Xiaowu. Kakaibang hiwalay lang namin. May ilang tao na maaaring makapagpatotoo para sa akin. Possible na hindi ka nasa sarili mong kwarto. At hindi ako nasa kwarto ko. Nasa kwarto mo ba? Matagal na akong hindi bumalik sa sarili kong kwarto. Pero hindi rin. Lumabas ang tagapangalaga sa kanyang kwarto. Mga kaibigan, dumadaan kayo sa kwarto ng tagapangalaga, di ba? May nakakita na ba ng mukha ng katiwala? Alam na alam ko. Nang unang beses nating nagkita, ang unang handshake natin, gamit mo ang kanan mong kamay. Tunay na boss. Ngayong gabi ang katiwala, nung nakipag-away siya sa'yo. Anong kamay ang ginamit niya? Hindi ka naman tagapangalaga. Tagapangalaga. Sa totoo lang, may kaunti pang nagsiwalat sa iyo. Tama. Naalala mo ba? Tayo tatlo. Sama-sama tayong nakaupo dito. Sa pagring ng kampana, 3 bata kasama ang tagapangalaga. Agad natutugon. Ngunit kanina, nang tumunog ang kampana, wala kang ginawa na reaksyon. Napakaganda ng iyong pangangatwiran. Sa aking sariling silid. Malinaw na alam. Ang oras ng bawat isa. Basta, nasa silid ng dekano ka. Ang tagapangalaga ay nasa silid ng dekano. Alam mo kung anong oras umakyat ang bawat isa. At kung ano ang mga sinabi sa silid. Alam mo lahat iyon. Tama. Napansin niyo ba? Na ang boses ng direktor at ng tagapangalaga ay magkapareho. Naglalakbay sa iba't ibang lugar. May mga simpleng trick. Tulad ng pagpapalit ng anyo at pagbabago ng boses. Dapat madali lang yon, di ba? Sabi mo nga eh. Direktor ng korte. Talagang malikhain ang imahinasyon mo. Halos naniniwala na nga ako. Ha ha ha.
Paano mo nakuha uli ang armas? Walang bakas ng dugo. Walang kahit anong bakas ng dugo. Simple lang. Kailangan lang ng isang espesyal na armas. Espesyal na armas. Ay, tama, Xiaoqi. Dapat mas pamilyar ka dito, di ba? Hindi ko alam ah. Paano ko naman ito magiging pamilyar? Yellow ito. Gumamit ang salarin ng yellow. Gumawa siya ng matulis na sandata. Maaari lamang nating malaman. Nagawa ito ng matulis na bagay. Hindi ito nangangahulugang tiyak na sugat mula sa kutsilyo. Ito ang maaaring mawala. Walang bakas na sandata. Nasa silid ka muna, na pinapaniwalaan ka ng iyong kambal na kapatid na lalaki na tagapangalaga, na nagpalitan ng pagkatao sa iyo. Ang maskara na palaging suot-suot, ay inilagay sa iyong mukha. Habang hindi nakatingin ang katiwala, pinatay mo siya. Sa ilalim ng ingay ng kulog, itinulak mo ang katiwala. Naghintay ka hanggang bumaba ang tunay na may-ari, at narinig mong talagang wala ng ingay. Ang oras na ito ay sapat para sa malakas na ulan sa labas, na matunaw ang yelo, na nakadikit sa bangkay. Magkunwari kang kakarating mo lang sa ikatlong palapag. At nakatagpo ng nagmamadaling si Xiao, na bumaba kasama siya. Kawalang kabuluhan. Akala ko nandito ka. Madali nating mahahanap ang salarin. Hindi ko inasahan. Nagsasalita ka dito ng walang kwenta. Mukhang, tingnan mo, nasa labas, sobra na ang pagyayabang mo. Kung ako, ang nakasaksak sa dian sa loob ng bahay. Siyempre, may mga susi pa sa loob ng bahay at sa akin. At, yung susi para buksan, at isara ang pinto na saan na. Lahat kayo bumaba na. Maghintay kayo bukas, Pulis Eng. Dalhin ang dalawang salarin na ito. Mabilis, umalis na kayo. Sinasabi ko, hindi nyo pa rin kayo nakikinig. Ako na ang magtuturo sa inyo. Xiaoqi, tumayo ka dito. Dahan-dahang ilipat sa gilid ng balkonahe. Dalawang tao ang nakaharap sa araw. Kung may darating na kutsilyo sa oras na ito, at ang malakas na ulan ay hugasan ang mga bakas ng dugo. Kaya, ang sugat ng direktor ay nasa kaliwang dibdib. Nasa kaliwang kamay. Tama na tama. Tungkol sa susi, maliban sa punong guro, walang sinuman ang makakapag ganap na mawala sa ampunan. Dahil, sa bintana sa koridor sa ikatlong palapag. Sinasabi mo bang ako ang may hawak ng susi? Ha 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 ha. Hindi ito itinapon, kundi ang uwak. Sa tunay na kwarto ng boss, dati itong storage room, di ba? Yung mga kulungan ng ibon sa mga kwartong iyon. Siguro sa'yo yun, di ba? Kung hindi ako nagkakamali sa aking paghihinuha, ikaw at ang nakaraang kapatid mong lalaki, na siyang alalay. Ikaw at ang iyong kapatid, para hindi makatakas, ang mga bata sa magkabilang panig, nanonood sa magkabilang gilid. Para magpalitan. Sa paraan, ito ang sinasabi ng mga bata, halos hindi mo makita. Ang punong guro at ang tagapangalaga na sabay na lumabas. Napansin mo? Patuloy na nag-eksperimento sa gamot, nais na alisin ang masamang personalidad sa iyo. Ang iyong masamang personalidad, nais na patayin ang tagapangalaga upang makapagligtas ng sarili. Kaya, noong nakaraang gabi, nagkunwari kang tagapangalaga upang makipag-usap sa mga bata. Malapit na kayong maasikaso, 3 batang may kulang sa karanasan, ay may limitadong paraan na magagawa, nasa sarili mong kwarto. Matapos ang maingat na pag-aayos, lumikha ng isang may sisu ang direktor, at nalasing sa pampatulog. Akala mong nahulog siya. Sigurado kang 3 bata. Malalim ang kanilang samahan, sa isa't isa, nang hindi nila alam, kaya nilang magpakasaya ng buong puso, tumayo at aminin ang kasalanan. Tuwing pumupunta kayo sa ikatlong palapag, palagi mong sinasabi ang parehong salita, pero, hindi mo pinapasok ang kahit sino. Sa loob ng bahay, kaya alam na alam mo ang bawat oras ng bawat isa, sa kanilang timeline. Kakaumpisa pa lang ng malakas na ulan, ibinagsak mo na ang patay na butler. Pinalaglag mo na ito, unti-unting natutunaw ang ulan. Sa yelo na nakatusok sa bangkay. Kapag bumaba na ang tunay na amo, agad mong binuksan ang pinto.
Ang tanging susi, nakagapo sa katawan ng uwak. Hayaan itong lumipad. Sa wakas, ikaw na handang bumaba. Ay nakasalubong si Xiao Wu na umaakyat. Kaya't sumunod ka sa plano. At bumaba kasama siya. Kaya, walang tinatawag na pagpatay sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras. Lahat ng ito ay gawa mo. Maaari na bang tanggalin ang maskara? Director Diane. Talagang karapat-dapat sa kanyang tanyag na pangalan. Ang ganitong walang kapintasan na plano, ay nahuli mo pa rin ang kahinaan. Tama iyon. Hindi na muling lilitaw ang iyong masamang personalidad. Hindi na muling mangyayari. Natagpuan ko ang iyong yungib. Ha ha ha. Talagang nakakatawa. Akala mo makakapag-usap ka sa akin ng mga kondisyon. Itong duwag na basura. Gusto niyang sumuko. Kahit na gusto pa nilang anyayahan akong sumama. Sino ba sila? Para alisin ang aking pagdududa. Dalhin niyo yung tatlong bata. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo. May karapatan ka bang magsalita dito? Hindi sila karibal ko. Walang silbi ang lakas. Ikaw at ang iyong kambal na kapatid. Kung ikukumpara, napakalayo ng agwat. Pareho kayong kambal. Bakit napakalaki ng agwat? Sa hig ninyo. Sa paggawa ng parehong bagay. Bakit lumalaki ang agwat? Talagang basura. Patayin na silang lahat. Nag-aaway sa isa't isa. Ha 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 ha. Hindi, Ginoo. Maaari mo bang hulaan ang sitwasyong ito ngayon? Xiaoqi, once, kasalanan ni Kuya, hindi kayo naalagaan ng maayos. Hindi ako dahil. Hindi ko mahanap ang panghugas ng pagkain. Kaya na-late ako. Ha ha ha. Sobrang duwag ko. Sa huli, hindi ka pa rin kasing galing ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nahulog at namatay. Pasensya na. Pero hindi na ako natatakot ngayon. Kuya, salamat sa inyo. Ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano siya nahulog at namatay sa pagkadulas. Gino Director. Malapit nang dumating ang pulis. Yung mga tanga dito sa loob. Tama sila. Mangmang na pagkatao. Ako ay may sakit sa isip. Isang kawawang may sakit sa isip. Ahahaha. Walang anumang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Hindi, Ginoo. Anong problema? Nalaman mo na ba ang tungkol sa iyong pinagmulan? Mukhang hindi pa. Tapos na ang pagtatanong. Oh, yes sir.
Hindi pa, pero malapit na. Pupunta tayo sa presinto para magtanong ng ilang bagay. Talagang magiging malaya na tayo. Hindi, Ginoo. Kung hindi dahil sa inyo. Walang anuman. Basta't malaya. Dito ako para sa dalawang bagay. Una, makipagpaalam sa lahat. At pangalawa, gusto kong ikwento sa inyo ang isang maliit na kwento. Noong unang panahon, mayroong isang pares ng kambal na magkapatid na bumili ng ari-arian sa malalim na bundok. Ang nakatatandang kapatid, dahil sa digmaan at sakit. Siya ay naging isang kakaibang tao na may dalawang personalidad. Sa araw, ang nakatatandang kapatid, nagdadala ng mabuting pagkatao. Ngunit pagdating ng gabi, kuya, ay nagiging masama ang pagkatao. Upang pagalingin ang pagkasira ng pagkatao ng kuya. Ngunit ang mga bata ay nais makatakas sa hula na ito. Kaya't ang mga batang ito at ginamit pa ang gamot para makagawa ng ilusyon. Para sa sariling kaligtasan, ang kuya ay pumayag sa plano ng mga bata. Pagkatapos ay sa tulong ng kanyang natatanging lakas ng katawan, ay agad na nakatakas. Ngunit, ang batang ito ay sinadyang mahuli. Sa wakas, ang mga masamang tao ay nahatulan. Ang mga bata ay muling nakamit ang kalayaan. May mga tao na sa kanilang pagsilang ay parang isang ibon. Kahit na itinuturing ang sarili na marangal at natatangi, ngunit palaging hindi makaalis mula sa mga hadlang ng mga bakod. Mali. Nagsisikap akong matuto mula sa iyo. Upang balang araw maging katulad mo, na isang mahusay na manunulat ng nobela. Sige, darating na ang sasakyan. Tara na. Hey, kuya, hintayin mo ako. Nagtagumpay tayo. Walang anuman. Huwag kang masyadong mag-alala. Kakagising mo lang. Magpahinga ka. May mga bagay pa akong dapat gawin.